Smuggle, 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 smuggle. Pebrero 23, 2025 and welcome sa panibagong edisyon ng Rated X, ang nag-iisang programa sa YouTube at Facebook na nakatutok sa problema ng illegal tobacco trade. Ako ang inyong tagapagbalita, Ka Anton Israel, isa lamang sa mga lead convener ng X Smuggling Movement. At para sa Rated X numero 78, narito ang ating mga headlines. Miyembro ng HPG o Highway Patrol Group at Philippine Coast Guard nadali sa aksidente. Smuggled Yossi, sumambulat. Smuggled Yossi Recycling, nabuking sa Kapas Tarlac. Mga tiwaling kawani, sangkot sa modus, di tatantanan ni Commissioner Rubio. Sa ating infographic of the week, huwag ninyo iparada smuggled items ninyo. Yan ang payo ng X sa Smuggling Movement. Paano ba naman kasi? Merong mga overly proud. Proud na proud sa kanilang mga material possessions. Kanila pong pinaparada yan sa Facebook, sa marketplace. Paano nga naman? Paano may bebenta? Gaya na lamang po ng mga luxury vehicles nitong mga huling araw, Pasay, Paranaque at Taguig. Mga bodega po yan, sinalakay po yan ng Bureau of Customs. Bakit maraming bodega dyan sa Pasay at Paranaque? Dyan din sinalakay yung mga vape items noon na mga smuggled. Parang may link ito sa Pogo. Opo. Tinitingnan po yan. Isang anggulo tinitingnan ang link sa Pogo. At syempre, link po sa money laundering syndicate na pinangungunahan ng mga Chinese. Anong Chinese? Chinese. Sige. Gamit pa. Gamit pa kayo ng Facebook. Gamit pa kayo ng Marketplace. Gamit pa kayo ng Shopee. Gamit pa kayo ng Lazada. At parating na rin ang Temu. Sige, mag-post kayo ng inyong mga smuggled goods dyan. Mag-post pa kayo ng inyong mga sigarilyo dyan. May alam ako, pero hindi ko sasabihin. At sa unang hilera ng ating parada ng mga balita, isang katao sa Zamboanga, Sibugay, partikular sa Barangay Alicia, ang nasabat. Hindi na nakaalis ng Barangay Alicia sa Zamboanga, Sibugay dahil nasabat ho siya. Na Comelec checkpoint noong Pebrero 21 at nadiskubre dito sa kanyang sakay na minivan, Suzuki minivan, ay puno po ng mga smuggled cigarettes. Master cases, nakikita. Sa Latiman Village, Alicia, Zamboanga, Sibugay. Nakakalaga po ng 1.4 million pesos ang kabuuan ng master cases na kanyang dala. Yan po ay naglalaman ng 25 master cases. Kaya yung isang lalaki na hindi na po pinangalanan ng pulis, siyempre dinakip. Dinala sa presinto kasama yung green minivan. Mukhang bagong refurbished pa ito, galing Davao. At yung kanyang 25 master cases na panimulang negosyo, kakalaga ng 1.4 million peso,
kumpiskado siyempre. Nitong Pebrero 21, naispatan ng 2nd Special Operations Unit at ng PNP Maritime Group habang sila'y nagpapatrolya sa karagatan ng Roxas, Palawan para magsagawa ng anti-smuggling patrol. Naispatan nila ang isang lancha. Ang pangalan ay Princess Arnie. At nang kanila itong lapitan na diskubring may daladalang mga smuggled cigarettes. Master cases po ito na nagkakahalaga ng 5.8 million pesos. Kaya ang mga sakay ng bangka, 6 na individual at yung kanilang bangka na MJ Princess Arnie ay kumpiskado dahil sila ay kakaharap sa patong-patong na asunto kaugnay sa pagbebenta, sa pagtatransport at sa pagtangkang i-distribute ang mga smuggled cigarettes na yan sa Roxas, Palawan. At netong Pebrero 22, dakong alas 9:50 ng umaga, may isang lalaking negosyante sakay ng kanyang silver Hyundai sedan. Bumabagtaso galing Zamboanga City papuntang Ipil, Zamboanga, Sibugay, partikular dyan sa San Pedro, Tungawan. Madalas po nating naririnig dyan sa Tungawan, laging may nahuhuli. At ito, nahuli po siya dahil napansin ng mga pulis, yung sa likuran, may nakabalot. May nakabalot bumubukol Kaya sabi ng pulis pwede bang tingnan namin kung ano laman yan? Siyempre, hindi na siya nakapalag. Nakita ho, bumulaga. Ang mga sumusunod. Mga rims ng smuggled cigarettes. Nagkakalaga ng 286,500 pesos base sa pagtaya ng mga pulis. Ito ang mga items. Kumpiskado kasama siyempre nung kanyang Hyundai silver na sedan. Ito, 246 rims ng New Berlin pula. 4 rims ng Canon Menthol puti. Sa kabuuan, 250 rims. Mukhang pang-negosyo ang daladala ng mama. Pero nauwi sa kalaboso ang kanyang negosyo. Noong Biyernes may nasumpungan po akong ahente ng isang cigarette company. Legit to ito. At tinanong ko nga ho sa kanya kung merong mga smuggled cigarettes dito sa Iloilo. Doon sa bayan kung saan kami nagkita, malit na bayan, sabi niya wala dito. Pero sa mga barangay, malayo dito sa bayan na ito, particular sa Dingle, at doon sa Capiz, sa Cuartero Capiz, may mga nag-aalok ng peking at smuggled cigarettes. Ayan ay kadalasang dinadala sa mga barangay na yan, sa mga sari-sari store owners, ng mga ahenteng naka-motorsiklo. Hindi lamang po sigarilyo ang kanilang dala, may dala rin po silang peking pang-ahit sa bigote. At iba pang mga items gaya ng mga peking kape. Kaya sa Binalbagan, Negros Occidental nitong nakalipas na linggo, nagsagawa po ng raid ang Binalbagan PNP at kanila pong nahuli ang may 4 na sari-sari store owners dahil sa pagtitinda ng mga fake and smuggled cigarettes. Rampant po dyan sa Binalbagan. A few months ago, malaking bulto ng smuggled at fake cigarettes ang nahuli dyan din po sa public market ng Binalbagan. So, dito po sa kanilang latest na raid ng ating PNP, umabot lamang naman po sa 55,000. 35 rims ang nakumpiska at 50 packs ng assorted cigarettes, halagay 55,000. Nawa, kahit ito'y maliit na halaga, magsilbing dagok, matinding leksyon para sa mga maliliit nating sari-sari store owners. Huwag na kayong magtinda niyan, please.
Madalas po nating ipinapaalala dito sa ating programa sa mga motorista, galangin ang mga checkpoint. Madami pong checkpoint ngayon dahil election period. Kapag yan ay inyong pong nilagpasan ng walang pahintulot, lalo't kapag inyong sasagasaan ng barikada, tiyak hahabulin kayo at hindi kayo tatantanan ng ating mga pulis. Ganyan din po nangyari. Noong Pebrero 20 sa General Santos City, isang Toyota Grandia, nilagpasan ho yung checkpoint. Sinagasaan yung barikada. Siyempre, hindi nagpatalo ang mga pulis. Hinabol ho nila. Hinabol, hot pursuit. Nataranta na yung driver. Bumangga. Ayan, makikita sa larawan. Wasak yung Toyota Grandia. Kaya, ano nangyari? Sumambulat ang mga master cases ng smuggled cigarettes. Yun pala ang dahilan kung bakit linagpasan ang checkpoint dahil meron silang kargang smuggled cigarettes. Guilty, kumbaga. At napag-alaman pa na may itong white Grandia na to ay may escort na black Fortuner. Tingnan nyo mga big time, gagara ng mga sasakyan. Tapos sasabihin mga small time lang. Ito mga big time ho ito. At nakakainis pa rito, sangkot po ang isang PNP o personnel dahil ito'y nasa HPG o Highway Patrol Group at isang personnel ng Philippine Coast Guard. Skandalo po ito. Nakakahiya. Kaya nga in-interview yung Colonel doon sa General Santos, ano masasabi niya? Siyempre, pa-imbestigahan daw niya. Pero siyempre, duda ko. May malaking tao pa, may mas mataas na ranggo ang nasa likod nito. Duda ko lang yan, Colonel ha? Duda ko lang yan. Kaya ilamin po ninyo kung sino ang mga boss ng mga personnel na ito dyan sa Philippine Coast Guard. May mga nagpapatayan pa yan nung makailang taon. Mga previous years pa. Nagpapatayan ho sila dahil nga dyan sa smuggling at dyan sa HPG kung sino man ang boss nitong personnel na nahuli. Ito makikita. Makikita sa may maikling video na to. Ang tapang-tapang ninyo. Ang lakas-lakas ng loob ninyo. Tapos pag nahuli kayo, patakip-takip. Patakip-takip pa to. Ayan. Wasak yung Grandia. May dala pa kayong barel. 9mm yata ito. 2 magazine at 4 na cellphone. Makikita yung cellphone nagbiblink-blink ko. Nakabukas ang camera niyan. Nakabukas ang camera niyan. At syempre, yung dala nilang sigarilyo na smuggled gudang baro ang tatak ng sigarilyong sumambulat sa kalsada. Buti nga sa inyo. Buti pa sa mainit Surigao del Norte, binabati ko po ang PNP dyan sa mainit Surigao del Norte sa inyo pong patuloy na pagsasagawa ng awareness campaign. Pumapasyal ho kayo doon sa mga maliliit na sari-sari stores para sila ay ma-inform na huwag mag-entertain ng mga ahente na hindi nila kilala. O kung kilala man nila yung ahente, siguraduhin na yung binibentang sigarilyo sa kanila ay genuine at hindi kayo matatanso. Dahil ang tanso, suka lang ang kalaban. Ito pa ang isang malaking iskandalo. Kung doon sa Jensan, talagang lagana po yung balita Kung gaano karami yung sumambulat na sigarilyo, ganun din po kalaki ang balitang bumulaga. Dahil nga sa insidenteng yan. Pero ito, dagdagan pa natin sa Luzon. Diyan po sa Kapas. Mukhang mabivindicate yung ating mga kaibigang vape importers noon na sinasabi kasi may natitira ka pang plaba dyan sa bodega mo at yan ang pinakakawalan mo. Sabi naman nung taga-plaba, hindi.
Yan yung mga nire-recycle ng vapes. Anong nire-recycle? Mga nakakural na yan. Pero kinukuha ho unti-unti ng mga customs. Parang napakahirap paniwalaan nun, ano? Paano ngayon yan? Ebidensya na nire-recycle nga ng mga tiwaling kawani. Kaya nga, iimbestigahan at hindi tatantanan ni Commissioner Rubio kung sino ang nasa likod nito. May nahuli po yung mga manager nung facility na yan. Kasi yung facility na yan ay dyan po dinadala yung mga for condemnation para wasakin. May incinerator ho sila. Recycling ho pala yan. Kumbaga, sinisira nila dyan yung mga produkto at yung iba nire-recycle nila after na ma-process. Hindi gaya nito, nire-recycle nila buong-buo pa. Ito yung mga kumpiskadong items po doon sa Subic ho nanggaling. 2021 pa, 2022. 2025 na ngayon, panis na tong sigarilyo to kung tutuusin mo. Paano ho sila nahuli? Posting. Post pa kayo ng post. Gayahin ninyo yung mga smugglers ng mga luxury cars. Meron pa nga ngayon yung luxury car there. Pero ewan natin kung may Chinese. Chinese, nagpapakita, nagbibideo siya. Kung masita at sasabihin imbestigahan nga natin kung totoo nga bang bayad yung mga buwis niya. Gaya nito, nagposting. Nagpost sa Lazada, nagpost sa Shopee. Ayun, may kumagat. Ang NBI mismo sa isang entrapment operation, napakalaki po ng halagang involved, nasa 200 plus million. Kaya dapat po yung dalawang nahuli at yung mga mahuhuli pa ay masampulan na po ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Law para naman matakot na po yung iba pa.